Maaari bang tumayo ang lahat upang tayo ay mag-alay ng isang dalangin na pangungunahan ni Julia? Amen. Magandang umaga, binibining lakbongan. Maraming salamat. Maaari na kayong umupo. Ay lumiban ba sa ating klase ngayong araw, class? Wala, ma'am. Mabuti naman kung ganon. Sa ngayon, tayo ay magbabalik-aral sa ating tinalakay kahapon. Julia, maaari mo bang ibahagi ang ating tinalakay kahapon? Ang ating pong tinalakay kahapon ay tungkol sa mga pag-ugnay at mga pahayag na ginagamit sa pagbibigay ng sariling pananaw. Magaling, tama. Maaari ka nang umupo, Julia. At tungkol sa ano-ano naman ang mga ito, Willa Jane, maaari ka bang tumayo? Ang tatlong pag-ugnay sa wikang Pilipino ay ang pang-angkop, pang-ukol, at ang pangatling. Magaling. Maraming salamat, Willa Jane. Sa ngayon, ay maipapasagot ako sa inyo. Sa ngayon ay may sasagutan kayo sa harap. Koron. Ipagpalagay na kayo ay nakapagtapos na ng inyong pag-aaral at nabigyan kayo ng oportunidad na pumunta sa ibang bansa. Para sa inyo o bilang isang mag-aaral, anong bansa o saang bansa ang gusto nyo Ulitan ka. puntahan? Sino sa inyo class na makapagbabahagi? Julia, maaari ka bang pumaharap? China. Julia, bakit gusto mong pumunta sa China? Kung sakaling ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral at nabigyan ng oportunidad, ay bakit China ang gusto mong puntahan? Tapno, masyal. Ay, para mamasyal. Maraming salamat, Julia. Sino ba, class? Tareva, maaari ko bang pumaharap? Japan. Bakit mo naman naisipang pumunta sa Japan? Tareva? To see your idol? Maraming salamat, Tareva. Sino pa sa inyo, class? Wela Jane, maaari ka bang pumaharap? Korea. Bakit mo naman gustong pumunta sa Korea, Wela Jane? Para po makapasyal. Makapasyal at para makita ang mga Koreano? Yes! Maraming salamat, Wela Jane. Sino pa sa inyo, class? Sino pa sa inyo, class? Wala na ba? Mariel? Maaari ka bang tumayo? Sino ba, class? Paris. Bakit naman Paris ang iyong napili, Mariel? Para Makapagtrabaho? Maraming salamat, Mariel. So sa ngayon, ay may ipapasagot ako sa inyo. Narito ang inyong unang gawa.
ng kahon ang salitang o kumpleto sa pangungusap. Maaari na kayo magsimula, class. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang tapusin ito. Tapos na ba, class? Yes, ma'am. At para naman sa inyong ikalawang gawain, Wela Jane, maaari mo bang basahin ang panuto? Panuto. Isulat sapat lang ang mga pinakamalapit na kahulugan ng salitang may diin mula sa salitang ginagamit sa ikalawang pangungusap. Maraming salamat, Wela Jane. Simulan nyo na ang inyong pagsagot. Tapos nyo na ba, class? Yes, ma'am. Kung tapos nyo na, ay maaari nyo na ipasa ang inyong mga papel. Mga papel. Sa ngayon naman, class. Sa ngayon naman, class, ay handa na ba kayo sa dugtungang pagbasa? Yes, ma'am. Class, may nihanda akong isang maiksing video clip dito. Manood kayo ng makinig at manood kayo ng mabuti dahil mamaya ay may mga katanungan kayong sasagutan. Maliwanag ba, class? Yes, ma'am. Bago kayo manood, Wela Jane, maaari mo bang basahin ang mga gabay na tanong? Gabay na tanong, paano mo ilalarawan ng asawang Fidel at Ligaya? Anong uri ng pamilya mayroon ang mag-asawa? Pangalawa, bakit naisipan ni Fidel na tumungo at magtrabaho sa Amerika gayong mayroon naman siyang matatag na trabaho rito sa Pilipinas? Pangatlo, bakit ganyan na lamang ang hinanakit ni Fidel sa pamahalaan? Ano ang tinutukoy niyang sakit ng lipunan para sa kanya ay wala lunas o kagalingan? Ang apat, may katwiran ba si Ligaya nahadlangan ang kanyang asawang magtrabaho sa ibang bansa? Bakit siya natatakot na tumango si Fidel sa Amerika? Panglima, kung ikaw ang nasa katayuhan ni Fidel, ano ang mararamdaman mo kung maririnig mo sa sariling bibig ng iyong anak ang mga katagang ito? Kasi sabi po ni Lola at ni Mami, masama raw ang masyadong matakaw sa pera. Bakit? Pang-anim, sa iyong palagay, bakit bigla ang nagbago ang pasya ni Fidel sa kanyang planong tumungo sa Amerika? Pang-pito, bilang kabataan, paano ka makakatulong upang magamot ang sakit na kanser na binanggit ni Fidel na patuloy na nagpapahirap sa maraming mamamayang Pilipino? Maraming salamat, Wela Jane. Maaari ka nang umupo. Makapaghihintay ang Amerika ni Dionisio S. Salazar. Mga tauhan, Ligaya Abad Cortez, ang asawa ni Dr. Fidel Cortez at ina ng kanilang 2 anak na sina Rosa at Boy. Dr. Fidel Cortez, ang mabuting anak ni Nora Marta at asawa ni Ligaya Abad Cortez.
Rosa at Boy. Ang mga anak nila Ligaya at Fidel Cortez. Nora Marta, ang mapagmahal na ina ni Dr. Fidel Cortez at tumulong para maresolba ang kanilang problema. Narito ang buod ng kwento. Sa bahay ng mga Cortez sa Maynila ay makikita sa kanilang sala si Ligaya na nakasandal sa kanilang sofa at bumabasa ng pocketbook. Isa siyang propesor sa isang malaking pamantasan sa Maynila. Habang nagbabasa, ay maiinip siya sa kahihintay sa biyenan at mga anak na nanonood ng sine. Pagkaraan ng ilang minuto ay dumating na rin ang kanilang biyenan at mga anak. Ipinagmalaki ni Boy, ang kanyang anak na lalaki, ang kanilang napanood na sine. Naipahayag din ni Marta, ang kanyang biyenan, na mahusay nang magumanap ang mga artistang Pilipino ngayong panahon. Habang nagkwekwentuhan, ay nabanggit ni Boy ang sinabi sa kanya ng kanyang ama na si Fidel na kung gusto nitong pumunta sa Amerika. Matapos ang kwentuhan ay nagbihis ng pambahay ang mga anak ni Ligaya habang naiwan naman sa sala ang magbiyanan. Nagkwentuhan sila tungkol sa pagbabalak ni Fidel na pumunta ng Amerika at mga suliranin ng lipunan. Nag-isip sila ng paraan para sa darating na kaarawan ni Fidel bukas. Malungkot si Ligaya dahil muling malalayo na naman ang kaniyang asawa sa kanyang piling. Kaya naman, minabuti ng magbiyanan na kausapin si Fidel sa balak nito. Napag-usapan din nila ang hindi patas sa pagtalaga sa posisyon sapagkat napili si Fidel sa isa sa mga itataasang posisyon sa ospital. Ang pagbabalak ni Fidel na pumunta ng Amerika ay labis na ipinag-aalala ni Ligaya dahil kakaiba ang uri ng pamumuhay ng mga tao doon at panibagong buhay ang kanilang magtatamasa kung doon magtatrabaho si Fidel. Naituon naman ang kanilang usapan sa Amerika. Kung anong klase ng pamumuhay, meron sila at ang mga sawimpalad na mga dalagang ina na bunga ng sinasabing makabagong kabihasnan. Ang katotohanan ng ating panahon ay henerasyon ng panggagagay, panghuhuwad, panluloko, krimen, pagsasamantala at iba pang mga sakit ng lipunan. Dumating si Fidel na nakabarong Tagalog at masuyong hinagka ng kabiyak nitong si Ligaya. Tinawag naman ni Marta ang kanyang mga apo upang magbigay galang sa kanilang kadarating pa lamang na ama. Ikinumusta naman ni Fidel ang panonood ng sine ng mga anak. Aktibo naman itong ibinahagi ang kanilang karanasan at napanood. Pagkatapos ay inalok naman ni Marta ang kanyang mga apo upang magluto ng hapunan. Naiwan ng mag-asawa sa sala. Sinabi naman ni Fidel na may naitalaga na bilang isang assistant director sa ospital na kanyang pinapasukan. Saka naman ipinlit ulit ni Fidel ang kanyang balak na pumunta ng Amerika dahil mas giginhawa raw ang kanilang buhay sa Amerika kaysa sa Pilipinas. Hindi na masikmura ni Fidel ang katiwalaang nagaganap sa bansa at ang kawalan ng hustisya. Todo naman ang pagkumbinsi ni Ligaya na manatili na lamang sila sa Pilipinas hanggang sa may narinig silang sumisigaw ng magnanakaw sa labas ng kanilang bahay at nakarinig sila ng isang putok ng baril. Nagpapatunay ito sa mga sinabi ni Fidel na pasasaan ang kanilang buhay sa Pilipinas kung kabi-kabila ang may krimeng nagaganap. Nang tinawag na sila ni Rosa, ang kanilang anak na babae, upang maghapunan, ay nabanggit ni Boy na tuwing papasok na siya sa paaralan ay hahatid at isusundo siya ng kanyang ama. Naitanong ni Fidel kung ano ang gustong maging ni Boy paglaki nito. Matapos na kumain, ay naupo sa sofa si Fidel at nag-isip-isip tungkol sa mga nasabi ng kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Kinaumagahan, ay lumabas ng bahay si Fidel upang ikuha ang kanilang dyaryo. Pagbalik niya ay sinurpreso siya ng kanilang pamilya. Masayang ibinigay ng kanyang mga anak at ng kanyang ina ang kanilang regalo kay Fidel. Nakapagdesisyon na si Fidel na wag nang pumunta ng Amerika at manirahan na lamang sa Pilipinas. Masayang-masaya naman na ibinigay ni Ligaya ang kanyang regalo kay Fidel sa pamamagitan ng pagsabi nito na madaragdagan na naman ang kanilang pamilya. Masaya namang naibigkas ni Ligaya ang mga katagang makapaghihintay ang Amerika. Narito ang mga aral na matututunan sa kwentong ito. Dapat matuto tayong magserbisyo sa ating bansa
at ipagmalaki ang ating kultura bago tayo magserbisyo sa ibang bansa. Makinig sa mga miyembro ng ating pamilya dahil alam nila ang mga mas nakabubuti para sa iyo. Isipin ang mabuti at di mabuti na magiging epekto ng isang desisyon kung ikaw ay malalayo sa iyong pamilya. Disiplinahin ang iyong pamilya at ipaalam sa kanila na nandyan palagi ang iyong pag-aalaga upang hindi sila mag-alala. Huwag magpadalos-dalos sa desisyon at dapat na alamin muna ang maganda o masamang maidudulot nito sa iyong buhay. Kung hindi sang-ayon ang karamihan sa iyong pamilya, mas mabuti na huwag na itong ipagpatuloy dahil maaaring ito'y maging sanhi ng di pagkakaintindihan. Maging sensitibo sa nararamdaman ng mga taong nasa paligid mo. At ito ang tungkol sa kwentong Makapaghihintay ang Amerika. Ngayong tapos nyo nang napanood ang video clip, ay ating sasagutin ang mga gabay na tanong. Sa unang katanungan, class, sino sa inyo ang makapagbibigay ng sagot? Reva? Maaari mo bang basahin ang unang katanungan? Paano mo ilalarawan ng mag-asawa, Fidel at Ligaya? Anong uring pamilya mayroon ang mag-asawa? Ang pamilya na mayroon si Fidel at Ligaya ay matatag, nagtutulungan at masaya sa kabila ng mabibigat na problema na kanilang kinaharap. Maraming salamat, Reva. Magaling. At sa ikalawang katanungan naman, class, sino sa inyo ang makapagbibigay ng inyong sagot? Mariel, maaari mo bang basahin ang ikalawang katanungan? Bakit naisipan ni Fidel na Tumungo. Bakit naisipan ni Fidel na tumungo at magtrabaho sa Amerika? Gayon, mayroon naman siyang matatag na trabaho rito sa Pilipinas. Dahil hindi niya kaya masikmura ang mga katiwalaang nangyayari sa Pilipinas. Mahusay. Maraming salamat, Mariel. At sa ikatlong katanungan naman, class. Julia, maaari ka bang tumayo? Bakit ganyan na lamang ang hinanap ni Fidel sa pamahalaan? Ano ang tinutukoy ng sakit ng lipunan para sa kanya ay wala ng lunas o kagalingan? Ang tinutukoy ni Fidel na sakit ng lipunan para sa kanya ay katiwalian sa pamahalaan na kanyang nakikita, nadarama at nababasa. Magaling. At para naman sa ikalimang katanungan, class. Ikaapat na katanungan, class. May katuwiran ba si Ligaya na hadlangan ng kanyang asawang nagtrabaho sa ibang bansa? Bakit siya natatakot na tumungo si Fidel sa Amerika? Oo, dahil baka matukso ang kanyang asawa at makalimot sa kanilang mag-ina. Katulad ng nangyari sa kanyang dating kaibigan na isa ring doktor sa ibang bansa. Mahusay. Maraming salamat, Lola Jane. At sa ikalimang katanungan naman, class. Sino sa inyo? Reva, maaari ka bang tumayo? At basahin ang katanungan, ikalimang katanungan. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Fidel, ano kaya ang nararamdaman mo ang pagiging ibig ng iyong anak ang mga kasi sabi mo na natutuwa ako dahil kapag namin ng mga isinawa sa puso at isip ang mga pangaral sa kanyang mga taong nakapaligid sa kanya. At sa ika-anim na katanungan naman, class. Magaling. Sa iyong palagay, bakit biglang nagbago ang pasiya ni Fidel sa kanyang plano tumungo sa Amerika? Dahil sa sorpresang sinabi ni Ligaya sa kanya na
siya'y nagdadala. Mahusay. At sa ikapitong katanungan naman, class. Julia, maaari ka bang tumayo? Bilang kabataan, paano ka makakatulong upang magamot ang sakit na kanser na binanggit ni Fidel na patuloy na nagpapahirap sa maraming mamamayang Pilipino? Magkakaroon lamang tayo ng pag-asa sa sarili dahil kung wala ano, iisipin ko na lang na nawala ka ng silbi sa mundo at Maraming salamat, Julia. Mahusay. Tapos ano nga ba ulit ang ating tinalakay sa araw nito? ang ating pong tinalakay sa araw nito ay tungkol po sa dulang nakapaghihintay ang Amerika. May sinulat ni Dionisio S. Salazar. Tama, maraming salamat, Julia. At sino naman sa inyo makapagbibigay ng buod nito? Treva, maaari ka bang tumayo? Wala, Jane. Si Fidel ay isang doktor na ninanais makapagtrabaho sa Amerika upang makapag-ipon ng pera at makapagpatayo ng mas magandang buhay. Isa pa sa mga dahilan kaya gusto niyang lumayo ay upang maiwasan ang mga tiwaliang opisyal ng bansa. Tinugon din niya na hindi siya makakaipon kung sa Pilipinas siya magtatrabaho. Tutol sa kanyang desisyon ng asawang si Ligaya, ayaw niyang malayo ang asawa dahil nangangamba siya na makakahanap ito ng iba sa Amerika. Mahusay. Talagang nakinig kayo sa video clip na aking ipinanood sa inyo. Sa ngayon naman, maaari ba kayo maglabas ng 1/2 na pirasong papel at sagutan ang mga sumusunod? Wela Jane, maaari mo bang basahin ang panuto na inyong gagawin? Ano to? Isulat sa padla kung sino sa mga tauhan ang nagwika ng sumusunod na pahayag. Bilugan ang mga titik ng tamang sagot na nagpapakita ng angkop na damdamin na mayani sa nasabing pahayag. Maraming salamat, Wela Jane. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang tapusin ito. Para naman sa inyong individual na gawain, ay maaari bang maglabas kayo ng isang pirasong papel upang sagutan ang nasa harapan? Ito ay ang mga kaisipan mula sa buhay ni Dr. Fidel. Sa kaisipan 1, ang pagiging responsable, mapagmahal at masipag na ama para sa kanyang mga anak at ang paglalapat ng aral na ito sa inyong mga buhay, sa inyong buhay. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang tapusin ito. Tapos niyo na ba, class? Yes, ma'am! Kung gayon, ay para naman sa inyong takdang aralin. Wela Jane, maaari mo bang basahin ang inyong takdang aralin? Kung sakaling may babaguhin sa pangyayari sa aktang binasa, ano kaya ang magiging wakas nito at ano kayang akmang pamagat ang maaari mong ibigay? Isulat ang iyong sagot sa bansang pirasong papel. Maraming salamat, Wela Jane. Kopyahin nyo na ang inyong takdang aralin. Tapos yan na ba, class? Yes, ma'am! Kung gayon, paalam na, class. Paalam, binibining lakbongan.